uh, Bible class ay Sunday school. Ay Bible class kasi tawag namin, pastor. Ay Bible class, no. Siguro bago tayo magsimula at bago natin tawagin ang ating kapitapitagan na na mangangaral, manalangin po muna tayo. Patuloy kami nagpapasalamat, O Diyos, sa kabila ng hindi masyado magandang panahon ay hinayaan mo na kami magtipon upang sambahin ka at mag-aral ng iyong mga salita. Salamat sa mga magmiministro ng iyong salita na nagmula pa sa malayo ay dinako mong ligtas dito sa aming bahay-sambahan. Patuloy nga, Panginoon, na kayo ang patuloy ng maitaas at malulhati sa lahat ng aming gagawin. Kaya Ama, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng gawain namin ngayong linggong ito. Ito po ang dalangin sa Kristo Jesus namin Panginoon tagapagligtas. Amen. So hindi po lingid sa kalaman ng lahat ang ating mga ngaral ngayon ay malapit sa puso ng ating iglesia, no? Simula pa nung nagpasimula ang iglesia, sila na ang kasama natin nung ordination ng ating church, ng ating pastor at ng pagko-covenant natin. Sila ang nanguna dito sa ating iglesia para mabuo ang ating church. So siya rin ang naging tagapagsalita natin nung anniversary. So, hindi na natin papatagalin at tatawagin na natin si Pastor Willie. Kasi kakanta pa pala. Kasi si Pastor Pray kasi dire-diretso na eh. Sige po, tumayo po muna tayo at tayo umawit.
Isang kagalakan po na sa unang pagkakataon ng araw ng linggo ay makapag-ministeri po sa inyo at nawa ay pagpalain ng Panginoon ng ating pong gawain ng pag-aaral. Sa ngalan po ng aming iglesia ng Santo Tomas Reformed Baptist Church ay binabati namin po ang mga kapatiran dito sa CRRC ng isang mapagpalang araw ng ating pong Panginoon. At para po sa ating Sunday School, asa natin? Alin lang dito. Okay. Para po sa ating Sunday School, pinamagatan ko po ang ating pag-aaral na tamang pakikinig sa pangangaral, expositional listener. Now, ito po ay isang mensahe o isang pag-aaral na tinuro ko sa aming iglesia ng 2 linggo at pipilitin ko pong maituro sa inyo sa loob ng 45 minutes kasi may 15 minutes tayo na question and answer. Pero tingnan po natin kung hanggang saan tayo makakatapos. So mga kapatid, ang pag-aaral o pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi lamang basta salita ng tao. Alam natin, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay makapangyarihan, ito ay buhay, may kakayanang bumago ng puso, ng isip, at ng buhay ng bawat nakikinig. Subalit, sa kabila ng ganong kahalagahan ng pangangaral, maraming mga nakaupo tuwing linggo ang hindi nakakaroon ng tunay na pagbabago ng buhay. Ang tanong natin ay bakit kaya? Ito'y dahil hindi lahat ng nakikinig ay nakikinig sa tamang paraan. Ang tamang pakikinig sa pangangaral, tandaan ninyo, ay hindi lamang tungkol sa pisikal na presensya sa loob ng isang iglesia. Ito po ay may kinalaman sa kalagayan ng ating puso, ng ating isip, at ng ating pong espiritu. Kaya sa pag-aaral natin ngayon, sisikapin natin sagutin ang mahalagang katanungan. At ang mahalagang katanungan na ating pag-uusapan is, paano ba makikinig ng tama sa salita ng Diyos? Upang ito'y magbunga ng tunay na pagbabago sa ating buhay. So pag-aaralan natin ngayong hapon na ito kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa pakikinig. Pag-uusapan natin ano ba yung mga pagpapala na ating makakamit habang tayo ay nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Now, gusto ko nang paalala sa inyo na itong lecture na ito ay marami sa mga sasabihin ko sa inyo ay galing po sa aklat ni Tabiti Anyabuile na sumulat po ng Marks of a Healthy Church Member at mga notes ni Jurem Ramos na nagawa din ng pag-aaral tungkol sa aklat na ito. So ang tanong natin is paano ba talaga paano ba makikinig ng tamang pangangaral ng salita ng Diyos? So ang unang-unang bagay is kailangan ang nakikinig ay dapat isang expositional listener. Ang ibig sabihin po nito ay isang tao na mayroong tamang pakikinig. Now, para maging malusog ang ating iglesia, nangangailangan po ito ng magkatugmang kombinasyon. Ang kailangan po natin ay isang matapat at naghahandang tagapagturo, expositional preacher, at isang mahusay at naghahandang nakikinig, expositional listener. Kung ang isang mangangaral ay gumagawa ng expository preaching, ang dapat na tugon ng mga nakikinig ay expositional listening. So, ano bang ibig sabihin natin ng expository preaching? Siguro na ituro na ito sa inyo ng 9 Marks of a Healthy Church. Pero ano bang ibig sabihin natin pag sinabi nating expositional listener? Una, ito po yung pinakamahalagang tanda o expositional preaching. Ito po yung pinakamahalagang tanda doon sa aklat ni Mark Dever na Marks of a Healthy Church. Sinasabi niya na ito yung pinakamahalaga na dapat unahin sa loob ng iglesia, yung pagkakaroon po ng expository preaching. Now, pag sinabi natin expositional preaching or expository preaching, hindi lamang ito yung simpleng pagbibigay ng komento sa isang talata. Hindi rin lamang ito yung gumagamit ang isang mangangaral ng isang parang springboard o talunan, isang talata, at pagkatapos ay magkukwento na o magsasabi na ng iba't ibang mga bagay. Ang expositional preaching ay hindi rin basta pagbibigay ng mga practical na payo o mga inspirational talk. Instead, pag sinabi nating expository preaching, ito ay ang pangangaral kung saan
kinukuha ng mangangaral ang pangunahing kahulugan ng isang teksto o talata at yun ang kanyang ipinapangaral. Ang ginagawa ng isang mangangaral, inilalabas niya ang layunin ng orihinal na may akda ng Biblia at pagkatapos ay ilalapat niya ito o i-apply niya ito sa buhay ng mga tao na nakikinig. Now, kung nais natin na maging isang malusog na iglesia, kung ayaw natin na hindi ampaw, alam niyo yung ampaw? Hindi maging malnourished ang isang iglesia, isa sa kinakailangan sa mga pastor ay dapat magsikap na mag-aral ng mabuti, maging matyaga sa pag-aaral ng talata, at maging isang expository preacher. Now, kung meron tayong expository preaching, ang dapat nating maging tugon ay expository listening or expositional na pakikinig. Ano naman ang ibig sabihin ng expositional na pakikinig? Ito yung uri ng pakikinig kung saan ninanais ng nakikinig na maunawaan ng lubusan ang talatang pinag-aaralan. So ang tanong ko sa inyo, kapag kayo ba ay nakikinig ba talaga kayo? At kayo ba kapag nakikinig ay sinisikap ninyo na unawain yung mensahe na ipinapangaral ng pastor? Now, pag sinabi natin expositional na pakikinig, ito yung uri ng pakikinig na may pagnanais na malaman ang tunay na kahulugan ng talata o ng talata na pinapangaral. Ito yung dapat nyong makita na pag uwi ninyo ng inyong mga bahay, yung talata na binasa ng pastor, dapat naintindihan ninyo. Hindi yung pag uwi ninyo, ano daw? Dapat pag uwi ninyo, yun pala yun. Ang ibig sabihin, na ituro, na ipaliwanag sa atin yung mensahe ng talata na ating binasa. So, napakaganda po ng sinabi ni Tabiti Anyabuile sa kanyang aklat. Sabi ni Tabiti, ang expositional na pakikinig ay ang pakikinig na ninanais na lubos na maunawaan ang kahulugan ng talata ng kasulatan at tinatanggap ang kahulugan nito bilang pangunahing kaisipan na kinakailangang tanggapin at ipamuhay para sa pampersonal at pang-iglesyang pamumuhay at patotoo. Samantalang ang sabi naman ni Donald S. Whitney, ang pakikinig sa isang sermon ay hindi tulad ng pakikinig sa balita, lagay ng panahon o palakasan. Nangangailangan ito ng higit pa sa pagbibigay pansin. So ang ibig sabihin mga kapatid, isang bagay na dapat maging maliwanag sa atin na kapag tayo ay dumadako sa panambahan para makinig ng pangangaral, dapat talagang nandoon ang ating atensyon, nandoon ang ating interes, nandoon ang ating pagsisikap na ito ay maunawaan. Pakinggan nyo ang sabi ng salita ng Diyos sa Kawikaan chapter 2 verses 1 to 5. Anak ko, kung inyong tatanggapin ang aking mga salita, ay tataglayin mo ang aking mga utos, na anupat iyong ikikiling ang iyong pakinig sa karunungan, at ihihilik mo ang iyong puso sa pangunawa. Oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay-bulay at itataas mo ang iyong tinig sa pangunawa, kung iyong hahanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo na parang kayamanang natatago. So ang punto natin dito mga kapatid ay ito. Ang tamang pakikinig sa salita ng Diyos ay nagbubunga ng pagkaunawa, pagkatakot sa Diyos at makakasumpong ka ng kaalaman mula sa Diyos. Kaya dapat isang bagay na ginagawa natin at sinisikap natin sa tuwing tayo ay dumadalo ng iglesia ay meron tayong naiuuwi na katotohanan mula sa pangangaral na ating napakinggan. Binanggit dito sa verse 4 na kailangan daw hanapin mo siya na parang pilak at saliksikin mo siya parang kayamanang natatago. Alam nyo, ang paghahanap ng ginto hindi madali. Ang paghahanap ng pilak, hindi yan natatalisod lamang sa kalsada. Hindi yan katulad ng pera na kapag ikay naglalakad, pwede kang makadampot. Sa panahon natin ngayon, ewan ko lang kung nakakalimot pa kayo ng ginto. Meron siguro yung mga nawawalan ng gintong hikaw, gintong singsing, pero yung talagang ginto, hindi mo na makikita ako. Medyo mahilig po akong manood ngayon ng mga
nagmimina at iba-iba. Minsan, may mga gem na bato, meron pong talagang nag-ukay sila ng malalim, meron sa gubat, meron sa ilog. At it takes time, it takes hard work, it takes discipline para ang isang tao makahanap ng ginto. Dapat ganito ang ating kaisipan kapag tayo ay nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan nating ihanda ang ating sarili. So sa hapon na ito, magbibigay po ako sa inyo ng tatlong bagay kung papaano maging isang expositional listener. Magbibigay ako sa inyo ng tatlong bagay. Una, kailangan para maging isa kang expositional listener, kailangan meron kang pag-aasam. Medyo malalim na Tagalog po itong pag-aasam. Sa English, baka maintindihan ninyo, anticipation. Sabi ko na medyo mahirap sa inyo yung pag-aasam. Yung hinahanap ko kasi ibang term, pananabik. Okay? So, ito yung responsibilidad ng nakikinig bago ipangaral ang salita ng Diyos. So, ibibigay ko sa inyo, ano yung responsibilidad mo bago, during, at pagkatapos. Okay? So, una, pag-usapan muna natin yung anticipation. Responsibilidad natin bago ipangaral ang salita ng Diyos. So, tandaan ninyo ito mga kapatid, na ang tamang pakikinig ay nagsisimula hindi sa mismong oras ng sermon, kundi bago pa man ito magsimula. Ito yung tinatawag natin na pag-aasam or anticipation. Ang isang pusong sabik at handang tumanggap ng tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kailangan ang paghahanda ng katawan, ng puso, at ng isipan sa pagtanggap ng salita ng Diyos. So ang ibig sabihin, kapag tayo'y dumadalo sa panambahan, isa sa napakahalagang bagay, naghahanda ka. Naghahanda ka sa pagdalo. Hindi lang mo lamang inihahanda ang damit mo, hindi mo lang inihahanda ang pamasahe mo, kundi inihanda mo ang puso mo, ang isip mo, ang iyong espiritu sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ano yung dapat mong i-anticipate? Ano yung dapat mong asamin? Ano yung dapat mong panabikan? Una, kilalanin na ang iyong maririnig ay ang salita ng Diyos. Put this in your mind before you come to church. Na kapag ikaw ay dadalo sa panambahan, ang iyong dadaluhan ay pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ng unang Thessalonica, chapter 2, verse 13, at dahil naman dito kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos na inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng tao kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos. So ito mga kapatid, ang isang napakahalagang bagay kapag tayo dumadalo sa pagtitipon ng iglesia, lalong-lalo sa pangangaral, dapat mong ilagay sa isip para magkaroon ka ng interes, ang iyong pakikinggan ay ang salita ng Diyos. Kaya bilang isang expositional na tagapakinig, ang unang mahalagang hakbang ay ang pagtanggap at pagkilala ng iyong pakikinggan ay hindi opinyon ng tao, kundi ang mismong salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na makapangyarihan, banal. Kung kaya dapat sa pangangaral ng salita ng Diyos ay meron tayong paggalang. Iginagalang natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, tandaan natin na kapag matapat ang pangangaral, ang Diyos mismo ang nagsasalita. Now, kung kayo ay pamilyar sa lumang tipan, alam natin nung hindi pa tapos ang banal na kasulatan, ang Diyos ay nagsasalita saan? Sa mga propeta. At ang mga propeta ang nagsasalita ng salita ng Diyos. Now, ganito rin ang dapat nating tingnan sa tuwing tayo ay nakikinig ng pangangaral. Wala na ang mga propeta, wala na ang mga apostol, pero
kapag ang mga pastor ay nangangaral ng matapat at ito ay isang expository preaching, ang iisipin natin, ang salita na kanilang ipinapangaral ay ang salita ng Diyos. Pakinggan yung sabi ng Lucas chapter 10 verse 16. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at na nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itatakwil ang aking nagsugo. Mga kapatid, ito'y bahagi po ng tagubilin ng Panginoong Hesus sa mga alagad na kanyang isinugo. Kung saan dito ay binibigyan diin ng Panginoong Hesus na kapag ang isang lingkod ay tapat na nagpapahayag ng kanyang salita, ang ibig sabihin nito, ang Diyos mismo ang nagsasalita sa mga tao. Therefore, kapag ang pastor o tagapagturo ay matapat sa Biblia at ang kanyang layunin ay ipaliwanag ang salita ng Diyos ayon sa konteksto at layunin ng Diyos, siya ay nagiging tagapagsalita ng Diyos. Kaya alam nyo, napakamapanganib po yung sasabihin ng mga tao na this is the word of God. Tapos, ang gagawin niya, magpapaliwanag na siya ng ayon na lamang sa kanyang sariling paliwanag. Napakadelikado po noon. At ang sabi ng James chapter 3 verse 1, tatanggap sila ng higit na hatol. Yung mga nagtuturo ng kamalian. Actually mga kapatid, itong James 3:1, ito isang napakahalagang talata sa akin. Dahil bago ko tinanggap ang pangangaral ng salita ng Diyos, ito yung laging nagpapaalala sa akin na huwag magpastor. Dahil napaka mapanganib yung magtuturo ka ng salita ng Diyos na hindi mismong yun ang salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, magpapaliwanag ka, pero hindi naman pala yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya po, naging napakatinding paalala sa akin ito na sikapin na maging matapat sa pangangaral ng salita ng Diyos. And letter C, asahan na ang pagtanggap ng salita ng Diyos ay nagdadala ng pagpapala. Now, liliwanagin ko lang sa inyo, ba yung kapag sinabi natin pagpapala sa modernong panahon, ang laging iniisip nila ay pagpapalang material. Pero ang dapat nating tandaan, kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, tatanggap ka ng mga pagpapala. Ano mga pagpapala? Mga espiritual na pagpapala ayon sa Psalms 119 at mga talata nito. Una, sa verse 1 and 2, ito yung pinagmumulaan ng malalim na kagalakan at kasiyahan. Sa verse 9 and verse 11, tinutulungan tayo nito na makaiwas sa pagkakasala. Sa verse 93, ito yung pinagmumulan ng walang hanggang buhay. Verse 45, ito yung pinagmumulan ng kalayaan. Verse 98 to 110, nagbubunga ng karunungan. Verse 105, nagbibigay ng gabay at direksyon. Verse 165, pinagmumulan ng panloob na kapayapaan. At verse 171 to 172, basihan ng tunay na pagsamba. So ang ibig sabihin, kapag ang isang tao ay merong anticipation, ano yung kanyang inaasam? Ano yung kanyang inaasahan? Tatanggap siya ng pagpapala mula sa salita ng Diyos. So ang punto natin dito, ang salita ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng impormasyon. Ito'y nagdadala ng pagpapala sa tumatanggap at sumusunod nito. Alam nyo, minsan, tayo po ay parang, alam nyo yun, nahuhumaling tayo sa mga magaling na nagtuturo o doon sa mga mahuhusay na tagapagturo. Pero minsan namamali tayo ng motibo na kaya lamang tayo dumadalo is para lamang madagdagan ng ating kaalaman. Pero dapat hindi ganon. Dapat tinatanggap natin yung katotohanan, handa tayong tumugon, handa tayong sumunod kung may utos, tumugon kung merong hamon. So asahan mo na kapag ikaw ay nakikinig ng mabuti sa salita ng Diyos, tatanggap ka ng mga pagpapalang espiritual. At ikaapat, eto, ano kailangan mong gawin? What do we anticipate? Manalangin para sa kaliwanagan ng kaisipan at matuguning puso.
So ang ibig sabihin pala mga kapatid, kapag ikaw ay sasamba, isa sa mga bagay na unang-unang dapat mong gagawin bago ka dumalo is manalangin. Kayo ba, nanalangin kayo kanina? Nanalangin ba kayo bago pumunta dito? Na bago kayo umupo at makinig ay nanalangin kayo na buksan ng Panginoon ang inyong mga mata, ang inyong mga tenga, ang inyong isipan sa kanyang salita. Pakinggan natin ang ilang mga talata. Sabi po ng mga awit, chapter 119, verse 18, "Idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita ng kagilag-gilalas na mga bagay sa iyong kautusan." Kaya ho dapat kapag mayroong pangangaral, bawal ang tulog. Kasi ang panalangin mo, idilat ang mata. Ang ibig sabihin po, not literally. So ang ibig sabihin noon, bigyan ka ng Diyos ng pangunawa sa kanyang salita. Psalms 119 verse 33 to 36. "Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ng iyong kautusan. Oo, aking susundin ng buong puso. Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos sapagkat siya kong kinaaliwan. Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo at huwag sa kasakiman." So mga kapatid, ang pagiging expositional na tagapakinig ay hindi lamang sarili nating puso at isipan ang dapat ihanda sa magitan ng panalangin. Dapat din nating idalangin maging ang tagapangaral ng salita ng Diyos. So ito pala, hindi lang pala yung sarili natin ang dapat nating ipanalangin, ito na yung ikalima. Kung ipapanalangin mo ang pagbibigay ng kaunawaan sa iyo ng Diyos, ang ikalima, ito rin. Ipanalangin mo ang tagapangaral. So ang tanong ko sa inyo kanina, nanalangin ba kayo para sa sarili ninyo? Kung hindi, sa susunod, gawin nyo muna. At bago ba kayo pumunta dito, ipanalangin nyo ako? Hindi nga. Dinalangin nyo kaya si Pastor Proy? Ipanalangin nyo kaya yung mga nangangaral ng salita ng Diyos? It is one thing na kailangan natin ginagawa na bago tayo umalis ng bahay, you pray for yourself and you pray for the preacher of the Word of God. Sa pagiging expositional preacher o pagiging expositional tagapakinig, hindi lamang sarili natin ang ating ipinapanalangin, kundi maging ang mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Now, wag natin sasabihin na hindi, matalino naman yan, magaling naman yan, mahusay naman yan. No. Alam nyo, si Apostol Pablo, masasabi na natin na siya yung pinakadakila sa lahat ng mga apostol. In terms of knowledge, education, eloquence, nandun lahat yung kay Pablo. Pero pansinin niyo yung sinabi ni Apostol Pablo dito sa aklat ng Efeso, chapter 6, verse 18 to 19, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal at sa akin upang pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ibanghelyo. Ganon din na makikita natin sa aklat ng Colossians at sa aklat ng 2 Thessalonians. So mga kapatid, makikita ninyo na itong si Apostol Pablo, sa kabila ng lahat ng kanyang kakayanan, hindi nagtiwala dito. Si Apostol Pablo ay nagtiwala sa Panginoon at hiningi ang panalangin ng iglesia sa bawat pangangaral niya. So mga kapatid, ito yung 5 bagay na kailangan mong tandaan bago dumalo ng pangangaral. Pangalawa, kung ikaw ay nandito na, ano naman ang iyong sunod na gagawin? Ito, magbigay ng atensyon. Ito naman yung responsibilidad ng nakikinig habang ipinapangaral ang salita ng Diyos. So syempre, bago ka umalis, ikaw ay naghanda
Kaya pag ikaw ay dumating, ikaw ay handang-handa. Kaya magbibigay ka ng atensyon sa iyong gagawing pangangaral. So una, paano ka maghahanda? Kung magbibigay ng atensyon, magkaroon ng handang puso at isip at bukas na tenga sa pakikinig ng pangangaral. Yan ang sinabi ni Jeremiah sa aklat ng Jeremiah chapter 29 verse 11 to 13. Sabi niya, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. At kayo'y magsisitawag sa akin at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin at aking didinggin kayo. Inyong nga hanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sinisiyasat ako ng buong puso. So kapag ikaw ay merong atensyon na hinahanap mo ang Panginoon sa pangangaral ng Ebanghelyo, ang sabi ng Jeremiah, masusumpungan mo ang Panginoon. So kapatid, ang tanong ko sa inyo, kapag kayo ba dumadalo, nararamdaman nyo ba na nakakasumpong kayo ng biyaya ng Diyos? O kayo'y dumadalo lamang at pag-uwi parang wala din? Nararamdaman nyo ba na gumagawa ang Diyos o magitan ng salita na ipinangaral sa inyo? Alam nyo, mangyayari lamang yan kung ikaw ay merong atensyon. Kung ikaw ay seryoso sa iyong ginagawang pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi po ng Matthew chapter 13 verse 19, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaparoonan ng masama at inaagaw ang nakahasik sa kanyang puso. Ito yung nakahasik sa tabi ng daan. Ito yung babala na posible po na ikaw ay dumalo, nakinig, masaya, pero pag uwi, wala na. Tanong ko lang po sa inyo, sino ang nakatanda ng mensahe sa inyo nung kabilang linggo? Tandaan niyo pa yung text? Tandaan niyo pa yung title? Tandaan niyo pa yung ipinangaral? O nakalimutan na? Alam niyo, isa sa pinakamaganda kapag kayo nakikinig, nagsusulat ng inyong napapakinggan. Dahil ang ating memorya ay hindi na mapagkatiwalaan. Hindi tayo nasa panahon na katulad ng lumang tipan at ng bagong tipan. Sanay sila sa oral tradition. Nang ibig sabihin po noon, yung kanilang mga katuruan na ipapasa sa pamamagitan ng pagtuturo at pakikinig. Ang mga bata noon ay masyadong matalas ang tenga sa pakikinig ng turo ng mga magulang nila, lalong-lalo na ng salita ng Diyos. Kasi wala silang ibang ginagawa. Pero ngayon po, napakadami na ng distraction. Napakadami na ng pwedeng umalis sa iyo ng salita ng Diyos na inyong napakinggan. Kaya yung mapakinggan nyo sa akin mamaya, sa pangangaral ko mamaya, saan na maiuwi ninyo? At huwag nyong ilagay sa baul. Sana maiuwi ninyo, gamitin ninyo, at kasangkapanin sa paglago sa pananampalataya. Ito maganda yung sinabi po ni Thomas Watson. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napapagpunawa, ay pinaparoonan ng masama. Pagdating natin sa salitang ipinangaral, dumarating tayo sa isang bagay na may pinakamataas na kahalagahan. Kaya dapat nating pukawin ng ating sarili at makinig ng may pinakadakilang debosyon. Kaya dapat pag merong pangangaral ng Ebanghelyo, lahat ng distraction, lahat ng iniisip mo, lahat ng galaw, lahat ng bagay na pwedeng makapag-alis ng atensyon mo, yun po'y aalisin mo para makapag-focus ka lamang sa salita ng Diyos. Sabi naman po ni Richard Baxter, huwag kang lumapit upang makinig ng may pabayang puso na para bang nakikinig ka ng isang bagay na kakaunti ang iyong ikinababahala. Ngunit dumating ka na may pakiramdam na hindi masabi, bigat, pangangailangan, at bunga ng banal na salita na iyong naririnig.
At kapag iyong mauunawaan kung gaano mo ito kahalaga sa iyo at tunay mo itong minamahal bilang ang salita ng buhay, ito ay lubos na makatutulong sa iyong pangunawa sa bawat partikular na katotohanan. So kapag lumalapit ka at nakikinig ka, huwag kang magkaroon ng pabayang puso. Dapat meron kang atensyon, dapat meron kang matibay na pakikinig. Then letter B, ang iyong pakikinig ay magiging kaugnay ng iyong pananampalataya. Dapat may koneksyon sa iyong pananampalataya. Sabi ng Hebrews chapter 4, verse 2, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabuting balita, gaya naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil daw walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. So mga kapatid, ang taong nakikinig ng walang pananampalataya ay nakikinig pero hindi nakakaunawa. Nakaririnig pero hindi sumusunod. Nakikinig pero hindi tumutugon. Nakikinig pero hindi tinatanggap ang napakinggan. Alam niyo, napakaraming mga tao ang ganyan. At sana hindi ka isa sa kanila. Na Sunday after Sunday ay dumadalo pero walang nababago. Sunday after Sunday ay nakikinig pero hindi nakakaunawa. Sunday after Sunday ay nakikinig pero hindi sumusunod. Dahil ang pakikinig na walang pananampalataya ay walang pakinabang. So halimbawa, dumating ko kayo dito, nakinig kayo pero wala naman kayong pananampalataya. Uuwi kayo ng walang pakinabang. Naranasan niyo na po yan? Umuwi kayo sa isang pangangaral at pag-uwi ninyo, wala lang. Parang walang nagbago, parang wala kayong naintindihan, umuwi kayo na parang walang pagbabago sa buhay. Yan ay marahil dumarating ka sa panahon na nakinig ka pero wala kang pananampalataya. Pangatlo, kumpirmahin ang mensahe na iyong napakinggan mula sa nakasulat na salita. Now, I think this is one thing na medyo nawawala na sa mga churches sa ating panahon. Ano po yun? Yung magbukas ka ng iyong Biblia at magbasa ng talatang ipinapangaral ng mga ngaral. Ito yung nawawala na sa ating panahon. Natandang-tanda ko pa sa amin kasi po kami galing sa Bible Bap. Alam nyo sa amin, sa pinanggalingan kong relihiyon bilang Bible Bap, isa sa lagi sa amin sinasabi is when the pastor says, open your Bible, you open your Bible. At pag sinabi niyang, let us read the Word of God, you read the Word of God. Ito yung dapat na ginagawa mo kapag may nangangaral ng salita ng Diyos. When the preacher says, let us open our Bible, let us open our Bible. Ito yung kaugalian ng Acts chapter 17 verse 11, ang iglesia ng Berean. Sabi niya ngayon, lalong naging marangal ang mga ito kaysa mga taga-Thessalonica. Bakit daw? Sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ganito ba ang ginagawa mo kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos na pagkatapos basahin, ipangaral ang salita ng Diyos, binubulay-bulay mo ito. Pinag-aaralan mo ito at tinitingnan mo kung totoo kaya yung sinabi niya. Alam niyo, si Apostle Pablo ang nagsasabi nito sa iglesia ng Berea, pero sino si Pablo? Isang dakilang apostol. Pero sa iglesia ng Berea, walang tao na nangangaral doon na basta na lang pinapakinggan at hindi sinisiyasat ang katotohanan. Pagkatapos ipangaral sa kanila, kanilang susuriin. At ganito yung katangian ng isang malusog na miyembro ng iglesia. Yung pagkatapos mo makinig ng pangangaral, ay iyong binabalikan. At letter D,
mapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos. Sabi ng Santiago 1:21, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo ng may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kapatid, ganito. Kapag ikaw ba dumadalo at nakikinig ng pangangaral, meron ka bang mababang puso? Meron ka bang humble heart to accept yung salita ng Diyos na ipinapangaral sa iyo? Meron ka bang puso na handang tanggapin ang salita ng Panginoon? Meron ka bang puso na nagnanais na ito ay ipamuhay? Pakinggan yung sabi ni Tabitha Anyabuile sa kanyang aklat ulit. Ang sabi niya, huwag maging isang profesional na tagapakinig ng sermon na laging nakikinig ngunit hindi natututo. Mag-ingat sa mga huwad na kaalaman na nagmamalaki at may posibilidad na magdulot ng aalitan at hindi pagkakaunawaan. Patayin ang anumang posibleng anyo ng pagmamataas, pagkondina ng iba, at mapanuring pagpili. Sa halip, hanapin na makilala si Jesus sa tuwing pupunta ka sa banal na kasulatan. Sa halip na itaas ang ating sarili, alalahanin natin ang mga salita ni Apostol Pedro. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Be humble enough to receive the word of God. Alam niyo, minsan may mga pangangaral na masakit tanggapin. May mga pangangaral na mahirap lunukin. May mga pagtuturo na talagang tamang-tama sa atin. Pero kailangan meron tayong puso na mapakumbaba, na handang tanggapin anuman ang ipinapangaral sa atin. So yun po yung apat na ating responsibilidad habang nakikinig ng salita ng Diyos. And lastly, number 3, pag-usapan natin yung aplikasyon. Responsibilidad ng nakikinig pagkatapos na ipangaral ang salita ng Diyos. Ano ang ginagawa niyo pagkatapos niyong makinig? Eto, una, pagkatapos niyo makinig, tumugon kayo sa Diyos sa panalangin. Yan ang una niyong gawin. Pagkatapos ng preaching, bago kayo makapagkwentuhan sa iba, manalangin muna kayo. Ipanalangin ninyo ang salitang napakinggan ninyo na ito ay tumalab at tumimo sa inyong puso. Tumugon kayo na may pagtatapat, pagpupuri, pasasalamat, at muling pangangako. Dapat kapag may napakinggan kayo na mensahe na nagsasabi sa iyo ng utos, nagsasabi sa iyo ng pangako, humahamon sa iyo, dapat meron kang tugon. Manalangin na maging masunurin upang may pamuhay ang salitang napakinggan. Yan ang mga dapat nating ginagawa. Sabi ng awit, hinahanap kita ng aking buong puso. Huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Sabi ng 119 verse 112, ikikiling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo magpakailanman sa makatuwid bagay hanggang sa wakas. So dapat kapag ikaw ay nakarinig ng pangangaral, ang unang-unang gagawin mo, manalangin. Sabi again ni Tabitha Anyabuile sa kanyang aklat, manalangin kasama ng iba na ilayo ng Diyos ang kongregasyon na maging mapurol sa pakikinig. Bagkus ay pagpalain niya ang kongregasyon ng lalong matinding pagnanais sa matigas na pagkain ng salita ng Diyos. So ang ibig sabihin, ipanalangin mo ang iyong napakinggan. Yung kanina, ano yung dapat mong gawin? Bago ka dumating, manalangin. At pagkatapos mong makinig, anong gagawin niyo ulit? Manalangin ulit. Na yung iyong napakinggan maging totoo sa ating buhay. At hindi lang yan, ito yung makakatulong. Alam ko ginagawa niyo ito. Pangalawa, magbulay-bulay sa iyong napakinggan. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 7, isipin mo ang sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Yung salitang isipin mo,
Mula yan sa salitang Griego na nagpapahiwatig ng malinaw na pangunawa, ganap na pangunawa, at maingat na pagsasalang-alang sa mga bagay na kanyang napakinggan. Ang ibig sabihin, pagkatapos mong makinig, isip-isipin mo ang iyong napakinggan. Balik-balikan mo naman ang iyong napakinggang mensahe. Kaya ito mangyayari, kapag ito'y binabalik-balikan mo, matatandaan ninyo. Kaya yung mensaheng ipinangaral ng linggo, tandaan niyo yan kapag yan ay inyong iniisip at pinagbubulay-bulayan. Ang problema kasi sa maraming mga Kristiyano ngayon, pagkatapos ng pangangaral ng linggo, wala na ang mensahe sa puso't isip ng mga tao. Pakinggan yung sabi ni Tabitha Anyabwili ulit sa kanyang salita, sa kanyang aklat. Makipag-usap at manalangin kasama ng mga kapatid tungkol sa sermon pagkatapos ng pagsamba. Sa halip na magmadali pagkatapos ng serbisyo, makipag-usap tungkol sa pinakabagong mga balita o pagkatapos ng serbisyo, makipag-usap tungkol sa pinakabagong mga balita, bumuo ng ugali o gawi ng pakikipag-usap tungkol sa sermon pagkatapos ng pagsamba. So, ang ibig sabihin ganito pala, pagkatapos ng panambahan, pag-usapan nyo ang ipinangaral. Anong natutunan ninyo? Ano yung mensahe? Ano yung naging pagpapala sa inyo? So, pag-usapan nyo sa mga fellowship, yung mga mensaheng inyong napakinggan. Now, hindi ko alam dito sa inyo, pero parang minsan may nakikita akong post sa inyo na nagkakaroon kayo ng gathering pagkatapos ng sermon, pinag-uusapan. Yun yung magandang bagay. Sa amin pong church, yan po ay aking itinuro sa mga miyembro ng iglesia na pag-usapan ng mensaheng napakinggan sa mga sa mga family devotion. Ginagawa namin yan every Monday. Pagkatapos po ng aming pong Sunday service, sa Monday ng umaga sa devotion namin, pinag-uusapan namin ano yung mensahe. Tinatanong ko yung mga anak ko kung ano ang kanilang napakinggan. Kaya kung tulog sila, walang may sasagot. Kung wala silang naisulat, wala silang babalikan. Kaya po meron silang mga daladalang mga notebook every Sunday. Kasi kung memorya lang nila ang kanilang pagbabasihan, wala na po yung kinabukasan. Kasi pagkatapos po ng linggo, baka naglaro na ng Roblox, nanood na ng Pipito Manaloto, nanood na ng boxing o kaya ng basketball. Kaya pagdating ng Lunes, wala na ang mensahe. Pero kapag ito po ay laging pinag-uusapan, ito ay binabalik-balikan, mananariwa ang inyong napakinggan. At syempre, kailangan bukod sa atin pong pagbubulay-bulayan, syempre, kailangan nating isabuhay ang mensahe ng salita ng Diyos. Sabi ng James chapter 2 verse 12, gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawain. Kailangan ating isagawa ang mga bagay na ating napakinggan. Napakinggan yung sabi ni Ken Ramey sa kanyang aklat na Expository Listening. Habang ang mga mangaral ay hinuhusgahan sa pamagitan ng mga sermon na kanilang ipinapangaral, ang mga nakikinig ay hahatulan sa pamagitan ng mga sermon na kanilang naririnig. Sa makatuwid, sa tuwing uupo ka sa ilalim ng pangangaral ng salita ng Diyos, ang dapat na nasa unahan ng iyong isipan ay ang nakatatakot na araw na iyon nakakatulong ka batay sa kung gaano ka katanggap-tanggap at tumutugon sa iyong narinig. Ang gagawin mo sa sinasabi ng salita ng Diyos sa kanyang salita ay tumutukoy hindi lamang kung anong uri ng buhay ang meron ka dito sa lupa, kundi pati na rin kung saan ka mananatili sa kawalang hanggan. Ang mga mangaral ng Puritan ay madalas na hinihimok ang kanilang kongregasyon na makinig sa kanilang mga sermon sa liwanag ng napipintong pananagutan sa nakaharapin nilang lahat balang araw. So mga kapatid, ito, isa pala sa dapat na halagang gagawin natin kapag tayo ay nakikinig ng pangangaral, isabuhay natin ang ating napakinggan. Ano yung maganda yung
pagbabalanse dito ni Ken Ramey. Sabi niya, kung yun daw mga pastor ay merong pananagutan sa kanyang mga pagtuturo, ano niyo ba na meron din kayong pananagutan sa inyong napapakinggan? Lalo na kapag kayo ay sumasang-ayon. Narinig niyo na ba yung salitang amen? Alam niyo ba yung amen, ang ibig sabihin niyan ay pagsang-ayon. Kapag sumang-ayon ka sa iyong napakinggan, ang ibig sabihin noon, meron ka ng pananagutan kapag hindi mo pinakinggan, o hindi mo ginawa ang iyong napakinggan. Kaya ngayong hapon nito mga kapatid, ito yung tatlong bagay na napakahalaga na dapat nating tandaan. Yung ating responsibilidad, yung pag-aasam, yung atin pong responsibilidad during, at yung ating responsibilidad after. Meron pa akong mga lecture dito, pero hindi ko na may tuturo sa inyo. Meron naman akong PowerPoint dyan. If you want, pwede kong inyong pong hingin ang PowerPoint at saka yung lecture. Nagpasa rin po kay Pastor ng lecture. Pwede nyo pong i-print at inyong balik-balikan. Pero itong ngayong hapon ito yung gusto kong ipaalala sa inyo. Kapag nakikinig tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos, dapat tayo ay isang expositional listener. Marunong tayong makinig at marunong tayong umunawa. So sana ngayong araw na ito, napalalahanan po tayo. Is there any question? Or meron po ba kayong tanong? Meron po ba kayong gustong liwanagin or maging komento sa ating pong Sunday School? Sige po, sige bro. Nangangaral sa mga bus. Siyempre, yung mga nakikinig, yung mga tao na hindi sila makaka-focus sa pakikinig kasi iba nanonood. Biglang papaito yung palabas o yung mga aral. Yung iba naman sa kalsada. Anong masasabi nyo? Tama ba yung mga pangaral? Actually, merong iba't ibang pananaw patungkol dito. Merong mga hindi naniniwala na pwedeng gawin ito at meron namang naniniwala na pwedeng gawin ito. Ako ay nasa isang balansing pananaw. Halimbawa, hindi ko pa nasubukang mangaral sa bus. Pero maraming beses ko nang inattempt. Una, kung mangangaral ka, kailangan magpaalam ka. Kung mangangaral ka sa bus, pwede kang magpaalam sa driver, sa konduktor, at magpaalam ka doon sa tao. Para hindi ka tatayo ng bukas ang TV at nangangaral ka. So naniniwala ako pwedeng magkaroon ng coordination. Now, naniniwala din ako na pwedeng kasangkapanin ng Panginoon ang pangangaral ng ganito. So sa akin, walang problema basta maayos. Pero yung basta ka lang tatayo nang wala ka man lamang paalam sa driver, sa konduktor, tapos sa mga tao, basta ka lang tatayo, hindi maganda po yun. So ang ginagawa ang aking plano kapag dumating sa akin yung ganung pagkakataon, kasi talaga pinagpipray ko na magkaroon ako ng lakas ng loob na gawin yon sa harapan ng bus o sa mga taong hindi ko kakilala. Dahil sanay akong mangaral kapag kilala ko yung mga tao. Pero pag ganung mga strange, kinakabahan din po ako. Kaya hindi ko siya nagagawa hindi ko pa siya nagawa. Pero pag pangaralin niyo ako sa patay, sa birthday, sa kasal, basta prepared yung mga tao, nagagawa ko pong mangaral. Pangalawa, doon sa street preaching. Meron akong view ko dito, pwede kang mangaral ng street preaching as long as merong mga tao na makikinig sa iyo. Hindi doon sa lugar na passerby lang yung mga tao. For example, kalasada na wala namang mga naka-stationaring mga tao. Mga tricycle na dumadaan lang. Pero kung ito ay isang terminal ng tricycle o kaya naman ay palengke na merong mga naka-station na pwedeng makinig, yun po ay po pwede natin gawin. Pero ang pinakamagandang pangangaral at much mas advisable is mangaral ka sa mga captured audience. Ang ibig sabihin yung ang mga tao ay sadyang makikinig ng pangangaral. Katulad lang po ng Friday, nangaral po ako sa isang lamay. Seryosong mga tao. Pero hindi ko sinasabi na hindi ka pwedeng mangaral doon. Basta may mga tamang pamamaraan. Now, people may be different in this position.
Kasi wala naman tayong maliwanag na biblical na talata na pwedeng magsabi na bawal o hindi. Dahil ang biblical basis lamang natin, ang mga apostles, nangangaral sila malimit sa mga sinagoga. Ang sinagoga, ito yung lugar ng pinagtitipunan. Sa Book of Acts, sila ay nangangaral sa mga bahay-bahay. Historically, yung ilang mga evangelists natin, nangangaral sila mostly sa mga gathered occasion. At saka nung mga panahon na yon, kapag may nangangaral ng salita ng Diyos, ang mga tao interesadong makinig. Iba na po sa ating panahon ngayon. Pero, bakit marami ang nangangaral? Meron akong narinig na isang paliwanag, yung pangangaral ng ebanghelyong ito ay pwedeng gamitin ng Panginoon para sila hukuman sapagkat nakarinig sila ng pangangaral pero hindi nila pinansin. So, sa amin pong church, sa ngayon, ang ginagawa namin is more on house to house, evangelism, tapos yung massive kapag mayroong mga occasion. So, yun po, pwede pong magkaiba-iba ang paniniwala ng iba tungkol po dito. Sige, meron pa po? Pwede ko kayo magtanong. At minsan lang po nakakapunta dito. Sige, sige bro. Ito naman ang sinasabi doon, ito yung mga tao na talagang hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Iba kasi yung nangangaral ka sa mga tao na kung saan ay hindi pa nakakarinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Itong mga taong ito yung mga tahasang tinatanggihan ang salita ng Diyos. Partikular sa konteksto, tinutukoy nito ang bayan ng Israel. Na sa kabila na sa mahabang panahon na sila ay tinuturuan, sila ay binabahaginan, patuloy ang kanilang rejection. So kung ang isang tao ay patuloy na nire-reject ang salita ng Diyos, hindi na yon nararapat. Humanap ka ng ibang mga tao na mas makikinig ng pangangaral ng Ebanghelyo. At ganito yung ginawa ng Panginoon sa bayan ng Israel. Nung naging matigas ang puso ng mga Israelita, ang Panginoon ay nagsugo ng mga mangangaral para sa mga hintil. Dahil ang sabi ng John, He came to His own, and His own received Him not. Dumating sa kanila ang ilaw, pero tinanggihan nila ang ilaw. Kaya ang Panginoon nagsugo, si Apostle Paul is the apostle to the Gentiles. So kasama po yun, yung baboy, yung aso na bumabalik sa kanilang suka, ito'y tumutukoy doon sa mga tao na talagang matigas at ayaw tumanggap ng salita ng Diyos. Sige, Deacon. Hindi natin pwedeng hukuman o i-judge ang mga tao ng base sa kanilang ginagawa na sila hindi makikinig. Dahil minsan, yung mga taong inaakala mong hindi makikinig, sila pa yung nakikinig. At yung mga taong inaasahan mong makikinig, sila pa yung ayaw. Anong halimbawa? Sa panahon ng Panginoong Jesucristo, sinong mas nakikinig sa Panginoong Jesucristo? Mga maniningilang buwis, mga makasalanan, at sino yung ayaw? Mga pariseyo, yung mga taong relihiyoso. So ipinakita natin dito na yung inaasahan natin na parang medyo makikinig yung mga pariseyo, sila yung tumatanggi sa Panginoon. Yung mga Hudyo na dapat ay tatanggap sa Panginoon, sila pa yung nagtatakwil. Sino yung mas nakikinig sa Panginoon? Mga Gentiles. 'Di ba sa Acts
Sa Acts, nung sinabi ng Panginoon, nung nangaral ang Panginoon ay napakarami mga naligtas na mga hintil. So, ang ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin, ay ito, ano to, mga magiinom to, magsusugal ang mga to. Huwag na yan. Baka hindi makinig sa Ebanghelyo. Hindi po. We ought to preach the gospel to all. No, kahit pa yung pinakamasamang tao. Now, kung ang tanong naman natin, pwede ba akong mangaral sa mga nagiinom hanggat maaari, iwasan. Dahil kapag nangaral ka sa mga magiinom, hindi talaga yan makikinig. Lasing eh. Mga magsusugal, hindi rin sila magkakaroon ng atensyon kasi busy sila. Pero, kung itong mga taong magiinom na ito ay makakausap mo nang hindi lasing, pangaralan mo. At hindi nagsusugal, pangaralan mo. Kasi hindi talaga sila makikinig kapag Kasi ako po, meron po akong maraming karanasan ng ganyan. Nangangaral po ako sa patay. May mga patay po kasi na may lamay. Yung Friday po kasi walang lamay kasi Kristiyano yung pamilya. So, habang nangangaral ako, kahit pusa po, tahimik nung araw na yun, kahit aso. Nakisama mo sa amin, walang maingay. Pero there was a time na nangangaral ako na talagang ang ingay ng tao sa labas. Na ako po yung medyo sabihin nating, na-frustrate ako. At habang nangangaral ako, may sinabi, kayong mga nagsusugal dyan sa labas, makinig kayo. Kasi talagang nawawala yung atensyon ko sa pangangaral. Pero matagal ko nang ginawa ko yon. Hindi ko na kinukuha yung atensyon nila. Basta ang ginagawa ko, pag meron na po dun sa loob, kung sino yung nasa loob, yun na lang po yung binibigyan ko ng pansin sa pakikinig. Kasi kung talagang ayaw nilang makinig, sa kabila na ipinapangaral sa kanila, mananagot sila sa Diyos sa kanilang hindi pakikinig sa katotohanan. Sige, one or two more question and we will end. Sige po, pwede ba kayo magtanong? (3:30 ang start ng worship, di ba? Okay. So para meron pa naman 3:03 pa lang naman. Wala na po? Sige, kung wala na tayong mga katanungan mga kapatid, tayo po ay manalangin muna at magtapos tayo. Ama naming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa inyong biyaya na kami ay nakapag-aral ng iyong mga salita. Maraming salamat dahil napalalahanan kami ng aming responsibilidad bago, during, and after ng pangangaral ng iyong salita. Gaya na lamang po ngayong araw na ito, after our Sunday school or Bible class, we're going to have our service and there will be preaching of the word. May the things that we have learned this hour ay may apply namin, Panginoon, sa oras na ito. Maaring yung una, yung anticipation, ay lumipas na, but we can apply still yung number 2 at yung number 3, yung dapat naming atensyon at yung dapat naming aplikasyon sa pangangaral. Maraming salamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.